What's up mga kabahay? Ngayong araw na to titingnan muna na mayroon tayong isusurvey na bagong bahay. Bali yung may-ari nito magpa-estimate kung ilang piraso yung dapat na ikabit na aircon saka yung capacity. Ngayon nandito tayo para sukatin yung area. Ito pala yung panukat ko, yung digital meter para mas mabilis pag magsukat ka ng area corner to corner. Ngayon dito yung pinaka ground floor hall. Yan. Ngayon dito sa area na to may dalawang nakaabang na sleeve para sa aircon na split type. Yan. Ngayon susukatin natin yung laki ng area. So itong area na to 6.3 by 10, 6.3 by 10. So yung magiging capacity dito na ilalagay namin dalawang pirasong 2.5 tonner kasi open area siya, tapos may dalawang AC din doon. Susukatin natin din mamaya. Ito naman yung pinaka wash area. Yan. Sa toilet. Ngayon, ito naman yung hall. Sukatin natin. Meron siyang 6 meter. Tapos sukatin muna natin dito mula sa pinto. Hindi makita. Dito tayo. Mayroon siyang 17 meter. Yung haba ay yung laki. Yan. Ngayon dito sa kaliwa dalawang AC yung nakakalagay dito at tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So magiging kuan itong tatlong 2.5 tonner din ilalagay. Tapos dito mayroon siyang kwarto dito. Ayan. Tapos sukatin natin 6.3 by 5. So ito yung nakaabang din na tubong ganyan. Tapos mayroon siyang dress area 6.3 by 5. Tapos may dress area. Consider na tong 3 tonner yung ikakabit namin, ipopropose namin dito. Yan. Tapos punta naman tayo dito sa ito yung pangalawang kwarto. Yan. Susukatin natin. 5 by 6.3. Yan. Yan. Tapos ganoon din may dress area saka toilet. So consider na rin dito yung ilalagay namin 3 tonner yung propose namin. Tapos yung client naman yung nag-adjust kung gusto niya ng 3 tonner o i-reduce siya ng 2.5, nasa kanya yun. Basta yung proposal namin nasa standard talaga. Okay. Smoother. Ito yung kitchen area 5 by 5 by 7.5. Dalawang AC yung naka-provision dito. Yan. Tapos dito sa pangatlong kwarto, yan. Ito yung pangatlong kwarto. Susukatin din natin 6.3 by 5. So consider na yung dress room saka yung sukat niya na 6.3 by 5. 3 tonner din yung i-propose namin dito. Ito yung design niya.
Pag matapos ko to survey, pag magawan ko na ng report ng recommendation, tapos gagawa ng quotation, saka i-inform yung client na ito yung numbers of total ng units, tapos yung capacity. So pupunta sa office namin, mag-arrange siya ng time para makipag-usap dun sa manager namin para mag-sign ng contract. Tapos akyat tayo ng first floor na naman. Ito naman yung first floor area. Sukatin na naman natin yung hall. Ito yung hall niya. Ngayon susukatin natin 16 meter. Meter by 6.3. Napakalaki. 16 meter by 6.3 yung whole area niya. Ito yung hagdan, ito yung elevator. Ngayon, mayroon siyang kwarto dito sa kanan, unang kwarto. Ganda ng design. Yan. Yung sukat naman ng kwarto 6.5 by 5. Yung 6.5 by 5, tapos meron siyang dressing room. Considered na to yung capacity ng aircon dito na ilalagay 3 tonner. Tapos yan yung abang ng tubo, water pipe, saka yung sa slip hose para sa gas pipe. Ayan. Ngayon papunta tayo sa pangalawang kwarto. Yung design niya. Ayan. Ito yung pangalawang kwarto. Yan, tingnan nyo, ang laki oh. Ang ganda din ng mga design. Yan, yung pangalawang kwarto, ito yata ang pinaka master bedroom. 6.3 by 9. Yung kwarto nito 6.3 by 9. Ang nakaabang dito na sleeve para sa aircon, 2 piraso. Isa, tapos 2. Tapos ito yung pinaka dress room niya. Wala siyang abang na para sa AC. Ito yung toilet niya. So pag ganito na 6.3 by 9, include na sa dress room, considered na to yung capacity ng aircon na ilalagay dito. 2 piraso, 2.5 tonner yung capacity. Lipat tayo sa pangatlong kwarto. Ito yung pangatlong kwarto. Ayan. Yung sukat naman ito 6.3 by 5. Ito naman 6.3 by 5. Yan. Considered na to yung capacity na ilalagay dito is 2.5 tonner. Yan. Ang ganda ng design. Tapos yung bahay na to, bawat kwarto may sariling dress room at dress area, saka yung sariling toilet. Grabe, ang ganda. Dito talaga palakihan talaga sa pagandahan ng bahay sila dito. Ganun sila pag magpapatayo ng bahay. Ito, papunta tayo sa pang-apat na kwarto. Yun, nalalaki ng kwarto. Ito naman yung pang-apat na kwarto. Ito, sukatin naman natin. 6.5 by 6.3. Kasing laki lang sa doon sa kabila yung kakatingin na natin.
Tapos yung nakaabang na tubo nandyan na rin. Parehas lang sila ng design. Toilet. So kukonsider na rin natin dito na 2.5 tonner yung ikakabit dito. Tapos punta tayo sa pang-5 kwarto. Yan. Ganyan. Tapos sukatin natin 5 meter by 5. So 5 by 5 dito, yung nilalagay lang namin dito, pag ganun sukat, 2 tonner. Yan dyan yung abangil. Yan. Ito din yung dresseriya saka yung toilet. Bali, ready na siya kakabit yung piping saka yung AC kasi naka-primer na yung pinturan. Yan. Ngayon, akyat tayo na naman sa penthouse. Titingnan natin kung ilang kwarto doon. Okay. Ito naman yung penthouse area. Yun, grabe. Ito naman yung pinaka-hall niya. Yung hall niya, 2 AC yung provision niya. Yan. Ngayon susukatin natin. Ito yung hole niya, 9 by 6. So 2 unit, pag 9 by 6 meter, 2 2.5 tonner yung ikakabit dito. Tapos ito yung unang kwarto sa kaliwa. Ito 5 by 5, parehas na sila ng sukat nito yung sa ground floor. Yan, yung sa first floor na kwarto. Yan. Tapos ito naman yung pangalawang kwarto. Yung sukat nito kasing laki din yung sa baba sa first floor, 6 by 5. So 2.5 tonner din yung ilalagay natin. Ang ganda ng design niya. Tapos pupunta tayo sa pangatlong kwarto. So sa penthouse pala 4 na kwarto. Ang gagandahan pa nito, ang lalaki ng kwarto. Ito yung sukat nito, 6.5 by 5. 6.5 by 5 yan. Consider na itong 3 ton. Kasing laki lang din sa baba. Yun doon sa first floor na kwarto, yung tapat nito. Yan. Yung dress area sa toilet. Punta tayo sa pang-4 na kwarto. Grabe, sa penthouse 4 na kwarto ang lalaki. Tapos sa first floor 5. Ito naman yung bali pinaka pantry pala to, hindi siya kwarto, pantry. Itong pinaka pantry dito sa taas. Yung sukat nito is 2.5 meter by 4. So 1.5 tonner yung ikakabit namin dito. Ipo-propose namin. Yan. Okay. Yun dito sa labas. So, hindi tayo kung grabing init nito ngayon. Humid pa. Okay guys. Maraming salamat. Dito naman magtatapos yung video natin sa araw na to. God bless po.